Guys, kamusta kayo? Good morning. Happy Friday sa bawat isa. Ito yung kwarto namin dito sa Whitecourt, Alberta. Kung mapapansin nyo, ito na oh. Na nakalas ko na yung kama namin. 'Di ba naalala nyo nung nakarang araw kahapon tsaka nung nakarang araw pa. Na nakatayo pa yan doon, naka-assemble pa yan doon sa kabila dito. Dito yan nakapwesto nung nakarang araw. Pero ngayon kung mapapansin ninyo, kinalas ko na siya. Kasi next week, siguro mga araw ng Webes yun na pipick upin na to ng U-Haul. So, kaya ang ginawa ko kagabi, kinalas ko na siya para madali na siyang pick upin pagka dumating na yung U-Haul. Ayan na yung frame, tsaka yung kama. Ayan. Tapos gabi-gabi, pag umuwi ako galing ng trabaho, galing ng KFC, nagdadala ako ng mga karton para kasi sa mga extrang gamit namin na kailangan ikahon o kailangan i-box o yan. No? So kahit pa paano meron akong paglalagyan ng mga damit o ano mga gamit dyan na pwedeng ikahon. Ito na yung mga nakahon ko, 4 na box yan. O, tingnan mo. Tapos mamaya, ito naman yung mga tissue roll naman na ipapasok ko doon sa isa pang box para mapuno na. Tapos itong bike kasama rin yan sa dadali namin sa Nelson, British Columbia, pati yung 2 lamp. Yan. Tapos yung printer, sama lahat yan. Tapos ito, kakalasin ko rin to. Pag paalis na talaga kami, ito kakalasin ko rin to. Yung lamesa tsaka yung chairs. Sasama na rin yan sa, sa Nelson, British Columbia. Kakatapos ko lang mag-almusal kasi kagigising ko lang. Nagising na ako mag-alas 10 na eh. So yun, pagkagising ko, nagluto ako ng hotdog. Tapos yun, inulam ko. Yan, nagkape na rin ako. Tapos na rin ako magkape. Si Erlyn kanina, nung gumising siya, ito yung inalmusal niya. Nagbiskwit lang siya eh. Ito yung breakfast niya kanina. Tapos, ayan, nagprito ako kanina. Ito, isasama na rin to sa sa British Columbia. Ayan, yung microwave na yan. Kasi binili ko pa yan nung last June. Yun pa yan nung binili ko. Tapos, yun yung iba pang gamit namin. Yan. Mga nandito, sa loob nito, ibabox ko rin yan. Yan yung mga nalalabi namin gamit. Ayan, di ba? Tapos yung mga plato. Tsaka to, yan. Pero saka na pagkapaalis na kami kasi may 1 linggo pa naman eh. Okay. Basta importante yung mga jacket na hindi na ginagamit, yon at naipasok ko na doon sa box, pati yung mga sapatos. Maganda yung panahon ngayon eh. Kung mapapansin ninyo, tingnan mo. Maaraw. Magandang panahon, no? Araw sa labas. Di ba? Araw ng Friday. Maganda ang panahon. Sarap maglaba. Pero nakapaglaba na ako eh. So wala na akong problema sa mga damit. Ito, nagtira ako ng mga konting damit para kahit paano may magagamit ako araw-araw. Ayan. Ito na lang yung mga natira ko eh. Pag paalis na talaga, yan, ikakawon ko na yan. Nabawasan na yung mga damit ni Arlene. Oh, ayan, wala na, pinag-ahakot ko na yan. Nilagay ko na doon sa box. Nagtira na lang ako ng mga pambahay niya. Tapos ngayon, next week, pag umalis kami sa Friday, ito na lang dadaling ko. Kasi ito yan, ipapapick up na namin yan sa U-Haul. So magdadala na lang ako ng 1 bag ito. Kasi bawal daw yung maraming baggage o maleta sa eroplano. Dapat yung yung 1 bag lang. Mamimiss ko tong CR na to kasi first time ko lang na dito sa Canada na nagkaroon ng sariling CR. Kasi nung nandun kami sa Toronto, 1.5 taon kami doon,
shared washroom. Kaya napakahirap. Pag natatai ka, naiihi ka, mag-aantay ka kung may tao sa loob. Mapipilitan ka mag-antay. Tiisin mo kung naiihi ka. Kaya nga napilitan akong gumawa ng Arinola. Nag-provide ako ng sarili kong Arinola nung nandun kami sa Toronto. Kasi wala talaga kami CR. Wala. May CR, ibig sabihin may CR siya. Pero shared. Mag-aantay ka. Pag may tao sa loob, may nagsi-CR o mag-aantay ka. Kung gusto mo mag-toothbrush, mag-aantay ka pa rin kung may tao sa loob. Tayo mo siya matapos. Ganoon talaga pag shared. Kasi 3 pamilya kami doon eh. So napakahirap talaga. Kaya napilitan akong mag-CR doon sa may laundry area eh. Kasi may CR kami doon sa laundry area, sa may ground floor. So doon napipilitan akong bumaba. From 6th floor to ground floor, bumababa ako, nag-elevator ako para lang tumae o kaya minsan umihi pagka may tao doon. Pag hindi ko na talaga kaya, tain-tain na ako. Doon ako nagsi-CR sa may laundry area. Kasi may CR sila doon. Pang halimbawa, pag iihi ka, tatai ka, doon, meron. May magagamit ka doon. Okay. Mamimiss ko tong CR na to. Halos mag-4 months din ako ritong nag-CR eh. Pero okay din naman doon sa lilipatan namin sa Nelson kasi may sarili rin kaming washroom doon tsaka kitchen. Kumbaga sarili namin yung bahay. So wala kayong problema. Kaya lang syempre namimiss ko to yung yung nung nasa Toronto kami, wala talaga. Kaya yun. Memorable sa akin yung time na nandun kami sa Toronto kasi wala talaga eh. Shared. So ito na, dito na kami humiga ngayon kasi binaklas ko na yung kama eh. So dito na lang sa kotse na lang kami. Hindi naman maramdaman ng lamig kasi medyo makapal naman yung kutsyon niya. Kaya hindi ka naman na mapupulmon niya o sasakit ng likod. Hindi naman. Malambot naman yan eh. Okay. Dadali ko yung kurtina yan kasi sa amin yung kurtina na yun. Tsaka yung sabitan ng kurtina. Kakalasing ko yan pagpaalis na kami. Okay. Ito yung mga gamit Ito yung nag-iisa kong uniform sa KFC. Grabe, pinagtiisan ko yan ng 4 na buwan. Halos 4 na buwan. Nag-iisa lang na uniform. Grabe. Nasikmura ni Madam Lynn na bigyan lang ako ng nag-iisang uniform. Dati nung nasa ako sa Mary Browns ako, nabigyan din ako ng uniform isa lang kasi part-time lang naman ako doon Sabado Linggo. Dito full-time ako sa KFC pero nag-iisa lang ang uniform ko. Buti pa si Roxana nagtatrabaho sa McDonald's as a manager. Meron siyang 3 uniform. Samantalang ako full-time, isang uniform lang pinagtsatsagaan kong gamitin sa loob ng 1 linggo. Ginamit ko yun ng almost 4 months. Grabe, sakripisyo inabot ko sa KFC. Pero experience ko talaga yung kumbaga dadaling ko yung kahit saan ako magpunta at hindi ko makakalimutan yung ginawa nila sa akin ni Madam Lynn. Nag-iisang uniform sa loob ng 4 na buwan na hindi ko na-experience sa ibang company. Kasi nung nandun ako sa Mayfair, at least 2 uniform. Nung naluma na yung puting uniform, binigyan kami ng dark blue na uniform. Tigda 2 yun, 2 puti, 2 navy blue. Dito sa KFC, nag-iisa. So talagang grabe. Struggle is real. Pero okay lang. Challenge accepted. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin yung isip ng tao hindi natin makokontrol. So kung ganun yung kaisipan nila, wala tayong magagawa. Sumunod na lang tayo. Basta tayo nagtatrabaho lang. So yun. Maghuhugas pa ako ng pinggan. Ito yung tilapia. Yan ang lunch namin mamaya. Piprito niya yan mamaya. Okay? So ganun lang. Okay guys, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw, Biyernes ng umaga. God bless po sa lahat dyan sa Pinas. Thank you, ingat kayo. God bless. Bye-bye.